Isang buwan pa lang ang lumipas pero pakiramdam ni Marco ilang dekada na. Sobrang bagal ng takbo ng oras sa para bang binibigyan siya ng mahabang pagkakataon na isipin ang mga taong namimiss niya ng gusto, sina Jillian at Shaira. Dinampot niyang alak sa harap at uminom sa mismong bote. Naroon siya sa balkonahin ng bahay na tinuturian sa Victoria. Alas 10 ng umaga, naiipon sa kalawakan ng malabulak na mga ulap. Asul na langit. Napakaaliwalas ng panahon, taliwas sa miserable niyang pakiramdam. Halos nasa ni Marco ang kalahating laman ng bote. Ilang linggo na ba siyang miserable? Ilang linggo nang pakiramdam niya ay namatay siya bawat segundo sa sobrang pangungulila sa dalawang babaeng nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay niya. Muli, nagkaroon ng kulay ang kanyang mundo nang piliin niyang pumasok sa buhay ni Shaira at Jillian. Ang mundong pakiramdam ni Marco gumuho nang iwan siya ni Annalie muling nagbalik sa tamang akses at bumalik sa tamang lugar ang lahat sa paligid. Hindi lang yon, pakiramdam niya isa-isang bumalik ang mga piraso na nabasag na pride at puso nang iwan siya ng dating girlfriend na sa kalungan niya. Ayoko na, Marco. Inaasahan niya nang marinig ang tatlong salitang iyon pero para ding dinamitang sumabog sa harapan niya. Gusto ko ng anak. 3 anak na panonoorin ko maglaro, aalagaan, susubaybayang lumaki. Blanco emosyon sa mukha ni Annalie. Gusto nga itanong ni Marco kung nasa ng babaeng minahal at kung bakit tinatapon ni Annalie ng ganun lamang ang ilang taong relasyon. Ngunit ano bang magagawa niya? Hindi niya kayang ibigay ang anak na nais nito. Hindi si Annalie ang may kakulungan. Siya ang walang kakayahang bigyan ng katuparan ang pangarap nito. Wala siyang kakayahang magkaanak. Ang matagal niya ng kutob pinatunayan ng mga test sa andrologist na kaibigan mismo ni Annalie. Inakala niyang sapat ang pagmamahal lang. Natatayo pa rin ang relasyon kahit malaman ni Annalie ang kanyang kakulangan. Pero nagkamali siya. Dumagdag pa ang distansya sa pagitan nila mula nang bumalik na ito sa Pilipinas habang siya ay naiwan sa Taiwan. Ana, umatras ang babae ng akmang aabutin niya. Yon ang pinakamasakit. Natiyak niyang hanggang doon na lang talaga sila. Tapusin na natin to, Marco. Nakakapagod na. Ilang taon na ako naghintay na mag-alok ka ng kasal pero wala kang ginawa. Umasa ako na kapag nagkaanak tayo baka maisip mo na gusto mo pala ako makasama habang buhay. Umasa lang pala ako sa wala. Tama na mga taong yon. Ayoko na. Bitawan na natin ang isa't isa. Hayaan mo na ako. Hindi papayag si Marco na matatapos na lang sila ng ganon. Inaamin niyang nasa kanyang lahat ng pagkukulang. Naging selfish siya. Gusto niyang matiyak muna na hindi taglay ang kakulangan din ng kanyang panganay na kapatid bago sila humarap ni Annalie sa altar. Inalok niyang kasintahan na magsama sila. Pumayag ang babae. Naging maayos ang 2 taong pagsasama nila sa Taiwan nang sumunod si Annalie sa kanya. Ngunit nagpa siya nitong bumalik sa Pilipinas. Tinuloy nila ang relasyon sa kabila ng distansya. Hindi inaasahan ni Marco ang pag-uwi sa Pilipinas para sa ilang linggong bakasyon na hahantong na sa hiwalayan. Nagpumilit si Annalie magpatingin na sila sa kaibigang andrologist. Paulit-ulit niyang tinatanggihan yon. Nawalan siya ng pagpipilian. Nang ilatag ng doktor ang findings, blanko lang ang ekspresyon ng mukha ni Annalie pero hindi ito nagpahatid sa kanya pa uwi. Tinapos ng babae ang kanilang relasyon. Pakiramdam ni Marco wasak ang kanyang buong pagkatao nang bumalik sa Taiwan at pinilit ilubog sa trabaho ang sarili para lang makalimot. Ngunit, napatunayan niyang hindi madaling gawin yon. Hanggang dumating sa Taiwan si Carmela Del Valle para tiyakin ang isang bagay, ang tungkol sa pagiging ama kay Jillian na sobrang kinagulat niya. Inamin ni Marco sa matanda ang totoo at pinaniwalaan siya ni Lola Carmelia. Nagtanong na nga matanda kung ano naging kaugnayan niya kay Diana. Maikli lang kanyang paliwanag na kaibigan siya ni Ron, ang tunay na ama ng bata. Bilang respeto kay Diana na hindi na may pagtatanggol pa ang sarili, hindi niya na sinabi kay Lola Carmelia na maaaring ang ilang beses niyang rejection kay Diana ang dahilan, kaya siyang tinurong ama ni Jillian. O baka dahil wala na si Ron, hindi niya sigurado. Ang alam lang ni Marco ang larawang pinakita sa kanya ni Lola Carmelia ay walang mali siya. Kuhang larawang yon sa ikalawang araw ni Diana sa Taiwan, isa sa mga pagkakataong sinubukan ng babaeng makalapit sa kanya. Di niya alam kung ano magiging reaksyon nang malaman mula kay Lola Carmelia na siyang amang kilala ng anak ni Ron, maging ng kinagis ng ina ng bata, ang kapatid ni Diana na unang beses pa lang niyang nakita, si Shaira na muli na naman niyang nakita nung libing ni Lola Carmelia. Isang di nagpakilalang babae mula sa Del Valle Farm ang tumawag sa kanya. Sa hula niya, alam din ng babaeng yon ang mga nalaman ni Lola Carmelia pero nanatiling tahimik.
Tinanggap ni Marco ang imbitasyon ni Shaira nang pakiramdam niya hindi niya kayang ituloy pa ang buhay sa Taiwan. Inayos sa mga dapat ayusin, inihanda ang sarili para gampanan ang pagiging ama kay Jillian. Lingid kay Shaira ang imbitasyon na iyon para sa 6th birthday ni Jillian. Nagbigay kay Marco ng bagong pag-asa, pagkakataon para maging ama. Nang unang magtama ang mata nila ni Shaira, alam ni Marco, hindi niya pagsisisihan mas piniling iwan ang lahat sa Taiwan at bumalik sa Pilipinas para makalimot, muling magsimula at para maging ama. Nang mas makilala si Shaira, hindi lang basta maging ama ni Jillian ang ginusto ni Marco. Ginusto rin niyang maging lalaki sa buhay ni Shaira. Tama ang kanyang hinala na hindi sinabi ni Carmela Del Valle kay Shaira ang napag-usapan nila nung sinadya siya na matanda sa Taiwan. Alam ni Lola Carmelia na di siya ang tuloy na ama ni Jillian. Kung bakit di binanggit ng matanda kay Shaira ang lahat, wala siyang ideya. Tandang-tanda ni Marco ang sabi ni Lola Carmelia bago sila naghiwalay. Kung may panahon ka, iho, dalawin mo sila sa Pilipinas. Napakagandang bata ni Jillian. Hindi ko hinihiling na maging ama ka ng bata, dalawin mo lang sila. Napaaga ang pagdalo ni Marco dahil sa pagkamatay ng matanda. Di niya alam kung sinong tumawag sa kanya na naghatid ng balita at nagpakilalang kaibigan ni Lola Carmelia. Nagpasya siya na bumalik sa Pilipinas para tuparin ang hinihiling ng matanda. Nakita niya kung paano alagaan ni Shaira ang anak ni Ron, ang tanawin na mag-inang gusto niyang panoorin sa kanyang sariling tahanan. Hindi naisip ni Marco na ang ikatlong pagbabalik niya sa farm ay bilang ama na ni Jillian. Pinanindigan niya ang pagpapanggap hanggang nahubog siya sa pagpapanggap at di na nagawang umahon pa. Di niya namalayang umabot na siya sa punto na hindi niya kayang bitawan na mag-ina. Ngunit hindi hawak ni Marco ang inaharap, nagkasakit sa Jillian. Sa sobrang pag-aalala na wala sa isip na maaaring ilantan ng kanyang dugo ang katotohanan. Nilamon siya ng takot at pag-aalala sa kalagayan ng bata na hindi na siya nakapag-isip pa. Nalaman ni Charito ang lahat. Narinig nito ang usapan nila ng doktor. Nagtapos sa sandaling iyon na magagandang pangarap na binuo sa isip kasama sina Shaira at Jillian, ang mag-ina na inaangkin na niyang sa kanya. Hindi kayang harapin ni Marco ang galit ni Shaira. Umalis na siya bago pa man ipagtulakan ng babae palayo. Iniisip na kakayanin niya na magagawang magsimula ulit. Kailangan lang niyang lumayo tulad ng ginawa bago napunta sa Del Valle Farm. Nagkamali si Marco. Eto siya ngayon, namamatay bawat segundo sa sinhi ng sakit na lumalamon sa kanya. Pakiramdam niya kung magtatagal pa na hindi nakikita sina Shaira at Jillian, kusang hihinto na lang sa pagtibok ang kanyang puso. Nawalan siya ng gana sa lahat. Di niya gusto na tumanggap ng trabaho. Sigurado siyang hindi rin niya magagawa ng tama ang lahat. Litong-lito si Marco sa ganoon kasidhing pakiramdam. Ang alam niya si Annalie pa rin ang kanyang mahal. Sa nararamdaman ngayon na tiyak ni Marco, mali siya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang masidhing damdamin na umaalipin sa kanya ngayong napahiwalay sa mag-ina. Pag-ibig na nga ba ang nararamdaman niya? Hindi alam ni Marco. Ang sigurado lang hindi niya na gustong mabuhay na di kasama sina Shaira at Jillian. Gusto niya na sa mga sumunod na araw, buwan, taon at dekada, makasama pa rin niya ang dalawa. Hindi siya naniniwala dati na maaaring paikutin ng dalawang tao lang ang kanyang mundo. Pero yun ang nangyayari. Wala na siyang ibang gusto kundi makasama si Shaira at Jillian. Napagtanto rin ni Marco na gagawin ay baka mamatay na lamang siya sa mga susunod na araw. Ngayong dalawang babae nang maaaring mawala sa kanya, magiging duwag pa rin ba siya? Inubos niya ang natitirang alak sa bote. Hindi na. Kikilos siya. Gagawin niya ang lahat. Makabalik lamang sa buhay ni Shaira at Jillian. Nag-pass out na si Marco ng mga sumunod na sandali. Lampas lunchtime na magising. Mabilis niyang inayos ang sarili. Isang lugar ang naisip niyang puntahan. Doon siya magsisimula. Dadalawin niya si Lola Carmelia at magpapaalam siya ng formal. Inabutan ni Marco sa mausoleo ang isang matandang lalaki na nalaman niyang bahagi na nakaraan ni Lola Carmelia, si Lolo Guav, ang unang pag-ibig ni Lola Carmelia. Regular na lang dinadalo ang matanda, nagdadala ng mga paboritong bulaklak ni Lola Carmelia. Sa mahabang sandali ng pag-uusap nila ni Lolo Guav, ay mas naliwanagan si Marco sa maraming bagay tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya. Naghiwalay sila ni Lolo Guav na buong-buo na ang kanyang loob. Alam na niya ang dapat gawin. May red rose na naman, baby? Bumungis-ngis lang si Jillian bilang sagot sa tanong ni Shaira. Di na sana niya nais tanggapin na araw-araw na supply ng red rose mula sa isang taong inuuto pa ang kanyang anak. Lone lover daw ang pangalan ng taong nagbibigay ng bulaklak ayon kay Jillian.
Nangislap pa ang mga mata ng bata nung unang beses na inabot sa kanyang isang red rose. Walang kahit anong kasamang bulaklak. Nung una, naisip ni Shaira na galing kay Pablo ang rosas. Si Pablo, kapatid ni Teacher Amy, nalantaran ng pag-amin sa crush niya. Pagkatapos makita ang lalaki, 3 araw nang lumipas na may kaakbay na babae, naisip niya mali siya. Isang tao na lang kanyang naiisip at ang nag-iisang taong dahilan ng kislap sa mga mata ni Jillian at mga ngiti. Si Marco. Di pa man sigurado na Shaira ang kutob, tinanggap na niya ang mga bulaklak. Tuwang-tuwa si Jillian. Kung tama siya na nasa Victoria pa rin si Marco at pinalilipas ang kanyang emosyon bago siya harapin, nagtagumpay ang lalaki. Sa bawat paglipas ng mga araw na makikita niya ang masayang anyo ni Jillian, tuwing inaabot ang rosas, unti-unting nawawala ang kanyang negatibong emosyon. Na nakikita niya ang masayang anyo ni Jillian tuwing inaabot ang rosas, unti-unti nang nawawala sa kanya ang negatibong emosyon. Nasisiguro na ni Shaira na mga sumunod na araw, magagawa ng kausapin ni Marco na hindi saradong isip at puso. Magiging bukas na siya sa paliwanag ng lalaki. Hindi tulad ng mga nakaraang linggo na nagagalit siya at nasasaktan. Sa estado ng kanyang emosyon ng mga araw na yon, hindi siya tatanggap ng kahit anong paliwanag. Dumating po si Lone Lover, sabi ni Jillian na ngiti-ngiti pa rin. Busy pa rin po siya maghanap na marami pang red roses, kaya hindi ka muna niya kakausapin. Humawak to sa kamay niya. Niyoko ni Shaira ang bata. Naglalakad na sila papunta sa kotse. Bakit daw ako kakausapin ni Lone Lover? Maniningal daw po. Napahinto siya sa paghakbang. Napatitig kay Jillian. Maniningil? Hindi daw po kasi libre yung roses eh. May bayad daw po. Seryosong sabi ni Jillian pero maya-maya kumislap na ang mga mata. Pero secret po namin yon. Nagtanong po kasi eh. Ayoko naman pong magsinungaling kaya kahit po secret yon sinabi ko na lang ma. Napamaang sa Shaira. Hindi malaman kung maiinis o matatawa. Ilang segundong napatitig lamang siya kay Jillian. May kasalanan daw siya at galit ka. Patuloy ng bata. Unti-unti nawawala ang ngiti. Natatakot daw po siya na lumapit kasi galit ka pa, ma. Napahagod na sa Shaira sa kanyang buhok. Hindi niya kailangan ng karagdagan pang clue mula kay Jillian. Sigurado na sa Shaira. Si Marco ang nagbibigay ng mga rosas at ginagamit pa ang bata. Natitiyak niya na siyang nasa paligid lang ang lalaki. Naghihintay ng tamang pagkakataon para kausapin siya. Pagbibigyan niya si Marco. Pakikinggan niya ang paliwanag ng lalaki ngunit hindi ibig sabihin makakabalik nito sa buhay nila mag-ina. Hindi katugo ni Jillian si Marco kaya wala itong karapatan na maaaring ipaglaban. Mabigat na hinawakan ni Shaira ang kamay ni Jillian. Iginiya patungo sa kotse. Mabilis ang kanyang mga hakbang nang naroon na sila sa sasakyan. Kung tama siya, pinapanood sila ni Marco ng mga sandaling iyon. Ng mga sumunod na linggo ay may mga larawan na nakakabit sa tangkay ng red rose na iniaabot ni Jillian tuwing sinusundo niya sa school. Sabi ni Jillian sa pinakamagandang anggulong kuha ni Marco nung ginawa nilang project ni Jillian. Yon ang nasa mga larawang nakasabit sa rosas. Pagkalipas ng isang linggo pa, may mga kasama ng nasa isang linyang message ang mga larawan. Hindi man gusto ni Shaira, tuluyan ang natunaw ang kanyang galit at namimiss niya ng gusto ang mapagpanggap na lalaki. Hindi niya nakinaya ang halo-halong emosyon. Tinawagan niya si Charito para humingi na ng advice. Harapin niya si Marco. Yon ang payo ng kapatid. Sa pang 21 rosas sa dala ni Jillian kay Shaira, isang tanong ang nakasulat sa likod ng kanyang close-up shot. Can I gaze at you this close again, even for just a minute? Lumakas ang tibok ng puso ni Shaira. Dapat nagagalit siya pero iba ang nararamdaman. Buong pagkatao niya sinisigaw ang sagot na hindi man gusto ay dinidikta ng kanyang damdamin. May sinabi ba si Lone Lover, baby? Parang gustong manlamig ng mga kamay niyang nakahawak na mahigpit sa maliit na kamay ng bata. Tumango si Jillian. 10 o'clock. Ano ba? 10 o'clock lang po sinabi niya eh. Sabihin ko kapag nagtanong ka kung ano sinabi niya. Inosenteng sabi ni Jillian. Nakatingala sa kanya. Matagal pa bago mawala ang galit mo, ma? Napatitig si Shaira kay Jillian. Pakiramdam niya tumagos sa puso ang nabasang emosyon sa mata nito. Paano ba niya ipapaliwanag sa bata na ang ama na namimiss niya ay hindi ang totoong ama? Yumuko si Shaira para yakaping mahigpit si Jillian. Kailangan niyang ayusin ang gusot sa pagitan nila ni Marco alang-alang sa bata. Sakto 10:00 ng gabi, tumunog ang landline phone.
Napapitlag si Shaira. Naputol ang malalim na pag-iisip. Tulog na si Jillian. Siya'y nasa sala pa rin. Halos tula lang nakaupo sa armchair. Ramdam na ramdam niya ang mabilis at malakas sa pintig ng puso nito. Pilit niyang kalmayin ang sarili habang palapit ng palapit ang oras na inaasahang magpapakita si Marco. Pero hindi nagawa. Walang Marco na nag-doorbell hanggang sa pagpatak ng alas 10 ng gabi. Sa halip, ang telepono nang tumunog. Hinayaan ni Shaira mag-ring ng ilang beses ang telepono bago sinagot. Hello? Katahimikan, bago sumunod ang tunog ng paghinga ng taong nasa kabilang linya. Shaira. Literal na huminto saglit ang kanyang paghinga. Hindi niya may pagkakamali sa ibang tao, ang pamilyar na pag-usal ni Marco sa kanyang pangalan. Tila napako siya sa pwesto sa sofa. Napahagod sa sariling dibdib. I still have the keys. Patuloy ni Marco sa mababang tono. Gusto ko lang malaman kung pinapayagan mo akong pumasok. Hindi pa rin si Shaira nakapagsalita. Pabilis ng pabilis ang pintig ng kanyang puso. Ngayon lang niya naalala na hindi nga ibinalik ng lalaki ang duplicate key. Makakabalik to anumang oras sa bahay. Natiyak niyang pinili at ginusto ni Marco na hindi magpakita sa kanya. Sinadyang palipasin ang kanyang emosyon. Isa lang ang nakikita niyang dahilan. Gusto rin ng lalaki na makipag-usap na hindi siya nadadala ng sarili niyang emosyon. Pumasok ka, Marco. Unang pagkakataon sa buhay ni Marco na ganon katindi ang kabog ng kanyang dibdib. Ilang beses siyang nagkamali sa pagsususi sa gate. Natataranta na hindi maintindihan. Sa ibang pagkakataon, pagtatawanan ni Marco ang sarili na nininervyos. Namumuo ang pawis sa kanyang noo at sentido. Nanlalamig na rin yata ang kanyang mga kamay. Minura niya sa isip ang kape na ininom bago siya tumuloy sa bahay ni Shaira. Bakit nga ba gano'n na lamang ang kanyang kaba? Sigurado siyang hindi niya iyon dahil sa guilt. Lagi niyang nararamdaman ang kakaibang kabog ng dibdib na tuwing lumalapit si Shaira. Pero sa pagkakataong yon, mas masidhi pa ang kaba. Natatakot ka lang, Galvez? Narinig ni Marco ang sabi ng isang bahagi ng isipan niya. Pinigil niya na iuntog ang noo sa gate na nabuksan na. Natatakot nga siya at marami nga siyang kinatatakot. Unang-una ay ang takot na kalalabasan sa pag-uusap nila ni Shaira. Paano kung di niya maintindihan ang dalaga? Paano kung itaboy siya? Paano kung ayaw na siyang makita? Kung di siya payapang lumapit pa kay Jillian? Pinilig ni Marco ang ulo para alisin ang mga negatibong isipin. Kailangan niyang marelax sa magmukhang tanga sa harap ni Shaira. Binigyan siya ng dalaga ng pagkakataon kaya hindi niya dapat sayangin. Kung magpapadaig siya sa maraming takot, walang mangyayari. Kailangan niyang tumuloy sa loob. Di niya maalalang nanalangin siya nang niligaw kay Annalie pero ngayon, paulit-ulit ang kanyang dasal na sana maging maayos ang pag-uusap nila ni Shaira.